Sa pagpapatuloy ng ating Ang Itim na Aklat series, isang dalagang kilalang-kilala sa kanilang baryo sa angking kagandahan, ngunit kasabay nito ang kanyang kayabangan at pamamaliit sa iba. Isang araw sa palengke, nilait niya ang isang matandang babae na di niya alam ay isang mangkukulam. Dahil dito, isinumpa siya, unti-unting nalagas ang kanyang buhok, nabulok ang balat, at tuwing hating gabi ay nagiging nilalang na amoy bangkay. Magandang araw po. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay ang alindog ni Clarita. Kabanata 1, ang Reyna ng San Roque. Sa baryo ng San Roque, may isang pangalan na hindi kailanman nabubura sa isipan ng mga tao, Clarita Jimenez. Isang dalagang tila isinumpa ng langit ng lahat ng pabor, kagandahan, kinis ng balat, pang-akit ng titig, at lakas ng loob na kayang magpabagsak ng sinuman. Uy, si Clarita na naman, bulong ng mga tindera sa palengke, habang siya ay dumaraan, suot ang manipis na paldang halos lumilipad sa ihip ng hangin, at blusang bakat na bakat ang hugis ng katawan. Anak ng Diyosa, yan ang turing ng mga lalaki dyan, sambit ng isang matandang lalaki, habang pinapahid ang pawis sa noo. Ngunit hindi lahat ay humahanga. Marami ang palihim na nandidiri sa ugali ng dalaga, lalo na ang matatanda. Mahilig siyang manduro, manlait, at pagtawanan ang mga dukhat hindi kaaya-aya sa paningin niya. Isang umaga sa palengke, habang abala sa pagpili ng pruta si Clarita, may lumapit na matandang babae. Baluktot ang likod, puno ng kulubot ang mukha, at may maitim na nunal sa pisngi. Ihapahingi ng barya, pambili lang ng tinapay, anang matanda habang nakaunat ang kamay. Ngumisi si Clarita. Ha? Diyos ko, baka magkagalis ako sa kamay mo. Baka ang kailangan mo hindi tinapay kundi sabon. Napahagalpak ang kanyang mga kaibigan sa tawa. Tila eksena sa pelikula ang panglalait niya sa matanda. Ngunit hindi na tinag ang babae. Sa halip, tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Mapapasayo rin ang kamunduhan ng mga salita mo, Clarita, malamig ang tinig ng matanda. Hindi habang panahon ay kaaya-aya ang anyo. Kapag ang puso'y nabubulok, ang katawan ay susunod din. Yuck! Amoy sermon. Umalis ka nga riyan. At bago tuluyang lumayo ang matanda, bumulong ito ng mariin. Sa bawat 12:00 ng gabi, makikita mo ang tunay mong anyo. Isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Clarita, ngunit agad niya itong binaliwala. Arte lang. Siguro baliw yon. Pero hindi iyon basta sumpa. Mula sa araw na yon, unti-unting mababago ang lahat. Sa gabing iyon, habang siya'y nakaharap sa salamin, nag-ayos siya ng buhok gamit ang kanyang paboritong suklay na perlas. Ngunit sa gilid ng kanyang noo, may isang puting hibla ng buhok na lumitaw. Ha? Kanina wala ito, gulat niyang wika. Pinutol niya ito agad, inismiran ang sarili at sabay sabing, baka stress lang. Hindi pa niya alam na yon ay simula ng kanyang pagbagsak. Kabanata 2, ang anino sa salamin. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Clarita. Walang bagong puting hibla ng buhok, kaya't agad na ibalik ang kanyang kumpiyansa. Nagsuot siya ng paborito niyang dilaw na bestida, nagpulbos ng mapusyaw sa leeg, at inayos ang kanyang buhok na kulot sa dulo. Habang iniikot niya ang sarili sa harap ng salamin, biglang nagbago ang liwanag ng silid, tila ba nagdilim ang paligid sa loob lamang ng isang iglap. Napahinto siya. Brownout. Ngunit hindi. May kuryente pa. Bukas ang ilaw sa kisame. Tanging ang salamin lang ang tila na balot ng anino. Muli siyang lumapit. Tiningnan ang sarili. At doon niya ito nakita, sa bandang likuran ng refleksyon niya, may nakatayong figura ng babae, payat, nakayuko, at may mahabang buhok na tumatakip sa mukha. Mabagal ang paggalaw. Parang gumagapang ang itsura nito mula sa sulok ng salamin papalapit sa kanya. Napaatras siya. Ano to? Napakagatlabi si Clarita, pinilit i-rationalize ang nakita. Siguro antok lang ako. Baka antok lang. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, isang bagay ang naganap, kumurap ang anino sa salamin. At sa isang iglap nawala. Hindi siya mapakali buong araw. Kahit sa palengke, hindi siya nagpaganda tulad ng dati. Napansin ito ng kanyang kaibigang si Danica. Uy, ikaw ba yan, Clarita? Wala kang pulbo, biro nito habang inaabot ang saging sa tindera. Napangiti lang si Clarita. Ewan ko ba? Parang ang weird ng pakiramdam ko. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Muli siyang humarap sa salamin, wala namang kakaiba.
Doon lang siya medyo nakahinga ng maluwag. Ngunit paglipas ng gabi, 11:30, napansin niyang parang nangangati ang batok niya. Nang kanyang kamutin ito, may napansing matigas na umbok. Ha? Parang nanadi. Pagharap niya sa salamin, nagulat siya sa nakita, isang maliit na sugat na bilog, naninilaw, na tila may gumagalaw sa loob. Napaatras siya sa takot. Kumuha ng alkohol at cotton. Pinahid. Ngunit hindi ito nawala, lalo pang nangati. Lalong lumalim. At mula sa sulok ng kanyang mata, muli na namang lumitaw ang anino. Sa salamin lang ito makikita, hindi sa likod niya. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay nang magsalita ang anino. Tingnan mo ang tunay mong anyo. Sa isang kisap mata, nagbago ang refleksyon sa salamin, ang mukha ni Clarita ay wala ng buhok, ang balat ay kupas, tuyo at bitak-bitak, ang mga mata ay tila bumagsak sa mga hukay ng kanyang pisngi. Isang nilalang na amoy patay at unti-unting kumikilos gaya niya. Napasigaw siya. Napasugod ang kasambahay. Maan? Maam Clarita. Pagbukas ng pinto, nakita siyang nanginginig sa sulok ng kama, yakap ang kanyang tuhod, at tumutulo ang luha. Ngunit pagtingin ng kasambahay sa salamin, wala namang kakaiba. Wala yun, bulong ni Clarita, habang paulit-ulit na inuusal sa sarili. Pero sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula na ang kanyang bangungot. Kabanata 3, Amoy Lupa. Mula nang lumitaw ang anino sa salamin, hindi na naging tahimik ang gabi ni Clarita. 3 sunod-sunod na gabi siyang hindi nakatulog ng mahimbing. Sa bawat 12:00 ng gabi, bumabalik ang aninong nakatayo sa likod niya sa salamin, at sa bawat pagbalik nito, mas lumalapit ito sa kanyang refleksyon. Sa unay anino lang. Sa sumunod, may makikita na siyang guhit ng bungong buto sa pisngi nito. At kagabi, nang subukan niyang hawakan ang salamin, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak pabalik. Hindi na niya kinaya. Kinabukasan, tumungo siya sa isang albularyo sa kalapit na baryo ng Binakayan. Clarita Jimenez, 6 earning, ang matandang albularyo. Bakit ngayon ka lang lumapit? Hindi ko po maintindihan, Mang Erning, nanginginig ang boses ni Clarita. Lumalabas ang kakaibang itsura ko tuwing hating gabi sa salamin lang. At parang may sumusunod sa akin. Tumango si Mang Erning, inilabas ang isang maliit na palanggana, at pinuno ito ng langis ng nyog, asin, at isang patak ng itim na dugo ng manok. Titignan natin ang anino mo, Anya. Habang pinapalo niya ng palaspas ang paligid ni Clarita, nag-iba ang ihip ng hangin. Napansin ni Clarita na mula sa palanggana, may unti-unting umuusbong na hugis, parang mukha ng patay na babae. May sumusunod niya sa'yo, sabi ni Mang Erning habang nakapikit. Ngunit hindi lang basta multo. May nakadikit sa iyong sumpa, at ang sumpang yan, hindi galing sa ordinaryong engkanto. Isa itong salitang may lakas ng dugo. Isinumpa ka ng isang mangkukulam. Nanlamig ang katawan ni Clarita. Si matandang Iskani. Mukhang iyon na nga, Mang Erning. At ikaw lang ang makakabasag ng sumpang yan. Pero hindi basta dasal ang kailangan. Napatitig si Clarita. Ano po? Ang sumpay may pinanggalingan, inggit. Galit. Pagmamataas. Hanggat hindi mo tinutubos ang ugat ng kasalanan mo, mananatili yan sa iyo. Pero paano, tanong niya. Tinitigan siya ni Mang Erning, tila sinusukat ang kanyang damdamin. Sabihin mo sa akin, Clarita, sino ang babae na pinagselosan mo noon? Yung lagi mong tinutulig sa yung may tahimik na ganda. Parang suntok sa dibdib ang tanong. Bigla niyang naalala ang mukha ni Elsa Salcedo. Tahimik, simple, ngunit may aura ng kabaitan at dignidad. Si Elsa ang babaeng di niya matanggap na pinupuri rin ng mga tao. Hindi kasing ganda ni Clarita, pero may sariling kinang. At nang minsang mas pinuri si Elsa kaysa kanya sa Santa Cruzan, tinawag niya itong amoy lupa sa harap ng madla. Walang ibang umalma maliban sa isang matandang babae sa gilid ng simbahan, si matandang Iska. Si Elsa, bulong niya. Pero matagal na siyang patay. Tumango si Mang Erning. Kung ganon, may paraan. Pero malupit. Ano pong dapat gawin? Halos pabulong ang tinig ni Clarita. Huminga ng malalim ang matanda. Hanapin mo ang kanyang katawan. Sa oras ng 12:00, sa mismong gabing iyon, dapat mo siyang halikan. Ha? Napaatras si Clarita. Halikan? Ang bangkay? Yan ang hinihingi ng sumpa.
Hindi ito ordinaryong ritual, Clarita. Ito ay ritual ng pagpapakumbaba. Ang katawan na pinandiri mo, dapat mong yakapin. Ang babaeng tinawag mong amoy lupa ay kailangang halikan mo kahit literal siyang naging isa sa lupa. Pagsapit ng gabi, habang pauwi, may naamoy si Clarita sa sarili. Isang maasim na amoy tila bulok na dahon, nahukay na lupa, at sirang karne. Agad siyang dumiretso sa banyo, naglinis, nagbuhos ng 3 klase ng pabango, ngunit naroroon pa rin ang amoy. Lumingon siya sa salamin at doon niya nakita ang sarili, kalbo, namumula ang balat, may punit-punit na labi. Pumikit siya at napasigaw. Ngunit sa kanyang tenga may bumulong. Hindi ka makakatakas, Clarita. Hanggang hindi mo ako hinaharap lalangawin ka na rin. Kabanata 4, ang libingan ni Elsa. Matapos ang pag-uusap nila ni Mang Erning, hindi mapakali si Clarita. Buong araw siyang nakakulong sa loob ng kanyang kwarto. Ang pabangot pulbos na dati hindi niya kayang mabuhay nang wala, ngayon ay parang wala ng silbi. Kahit anong spray niya, amoy lupa pa rin ang nangingibabaw. Tuwing hating gabi, bumabalik ang bangungot, ang anino sa salamin, ang pagbabalat ng kanyang balat, ang paglalagas ng buhok. Minsan pa nga'y nakita niya ang sarili na dumudugo ang gilid ng mata, habang ang labi niya ay nangingitim. Hindi na siya makatiis. Kinabukasan, kahit takot, nilakasan niya ang loob. Isang simpleng damit lang ang kanyang isinuot. Wala ng alahas, wala ng kolorite. Dala ang isang kandila, rosaryo, at lumang larawan ni Elsa. Nilakbay niya ang sementeryo ng San Roque, isang lugar na hindi niya pinuntahan mula nang mamatay si Elsa 3 taon na ang nakalilipas. Ang hapon ay maalinsangan, at habang papalubog ang araw, dumidilim na rin ang paligid. Ang mga nitso ay may luma ng pintura, may ilan na'y basag at may mga damong gumagapang sa mga gilid. Umalingasaw ang amoy ng basang simento, kandila, at bulok na bulaklak. Hindi siya sigurado kung nasaan eksakto ang puntod ni Elsa. Ngunit may isang bahagi ng sementeryo ang tila humihila sa kanya, isang sulok sa pinakalikod na bahagi, malayo sa mga nitsong sosyal at marmol. Dito'y puro simple at sirasirang lapida, halos burado na ang mga pangalan. Napahinto siya sa harap ng isang nitso. Basag ang semento sa gilid at ang pangalan ay halos hindi na mabasa. Ngunit nang tumingin siya sa larawan na nakasemento sa lapida, tumigil ang kanyang puso. Elsa Salcedo, 1996, 20 and 22. Nanuyo ang lalamunan niya. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang larawang iyon, si Elsa, nakangiti pa rin, may pagkahiya sa tingin, parang nagmamakaawa ng kapayapaan. Isang mukha ng babaeng simple lang ang pangarap, pero kinitil ng inggit at panlalait. Tumulo ang luha ni Clarita. Hindi niya alam kung dahil sa takot, hiya, o pagkasindak, o lahat-lahat na. Elsa, bulong niya. Kung naririnig mo ako hindi ko alam kung paano pero patawad. Biglang humangin. Isa yung malamig, kakaibang ihip ng hangin sa isang mainit na gabi. Tila ba may dumaan sa kanyang batok at nag-iwan ng kilabot. Sa gilid ng kanyang paningin may dumaan. Isang puting anino. Parang babae, nakaputi, dumaan sa pagitan ng mga nitsyo. Napalingon si Clarita. Elsa, mahinang tawag niya. Walang sagot. Ngunit mula sa likod ng mga puntod may tunog. Parang pabulong. Parang pangalan niya. Clarita ni. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Ngunit sa kabila ng takot, lumakad siya palapit. Isa-isang nilampasan ang mga nitso hanggang sa marating niya ang pinagmumulan ng tunog. Isang lumang hukay. Hindi pa ganap na sarado. Bago pa lang hinukay muli. Bakit may hukay dito? Tanong niya sa sarili. Sa tabi ng hukay may basag na ataol. At mula roon, amoy na amoy niya ang pagkabulok. Bigla siyang nasuka. Napayuko siya't halos mawalan ng ulirat. Ngunit sa kanyang pagyuko, may napansin siyang bagay, isang itim na laso. Kasing itim ng gabi. Kasing pamilyar ng panahong puno siya ng yabang. Ang lasong ito'y ang isinabit niya minsan sa buhok ni Elsa bilang iawa sa isang Santa Cruzan na ayaw niya talagang makasama ito. Ibinigay niya iyon bilang panlait, hindi regalo. Ngunit ngayon narito ito. Sa ibabaw ng puntod. Parang paalala. Parang paniningil. Sa kanyang likuran may lumitaw. Isang babae, payat, mabagal ang hakbang, puti ang kasuotan, at duguan ang mga paa. Nakayuko ang ulo at ang buhok ay basang-basa. Elsa, napabulong si Clarita, nanginginig. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang nilalang.
At sa liwanag ng buwan, nakita niya ang walang laman nitong mata. Isa yung patay, ngunit buhay sa sumpa. Patawad, iyak ni Clarita. Ngunit hindi sumagot si Elsa. Sa halip, itinuro nito ang sariling labi, basag, punit, nangingitim. At sa tinig na tila galing sa ilalim ng lupa, bumulong siya. Hanggang kailan mo ako iiwasan? Kinabukasan, natagpuan si Clarita ng mga tagabantay ng sementeryo, nakaluhod sa harap ng bukas na hukay, yakap-yakap ang sarili, at pabalik-balik ang bulong. Patawad. Elsa, patawad di. Kabanata 5, Bungang Araw ng Mga Patay. Matapos ang insidenteng iyon sa sementeryo, isang linggo ang lumipas na parang kasaysayang hindi naistandaan ng mga tao sa baryo. Tahimik. Walang kumakalat na balita. Pero sa loob ng bahay ni Clarita, gising ang impyerno. Sa bawat umaga, ginugulat siya ng isang malagkit na amoy. Parang bulok na kaning baboy. Kumakapit sa kanyang kutis. Kahit anong sabon ang gamitin niya, galing pa sa mga imported niyang pabango mula sa Maynila, walang silbi. Hindi lang amoy, kundi pati pakiramdam. Parang kinakalmot ng hindi nakikitang mga kuko ang kanyang balat sa tuwing maliligo siya. At sa bawat salamin sa bahay, kahit gaano kalinaw, nagkakaroon ng bahid ng malabong anino tuwing dadaan siya. Hindi na siya nakapagsuklay. Ang buhok niya ay lagas-lagas, ang anit ay may mga patse ng parang natutuklap na balat. Wala na ang dating reyna ng kagandahan ng San Antonio. Sa isang gabi, habang nagbibilang siya ng buhok sa sahig ng kanyang kwarto, dahil yun na lang ang kaya niyang kontrolin, nakarinig siya ng kaluskos sa bubungan. Mabigat. Mabagal. Parang may gumagapang. Sumunod ang mga yapak sa kisem. Napatitig siya sa kisem. Doon, unti-unting bumubuka ang isang lamat. At mula sa lamat na yon, isang patak ng dugo ang tumulo diretsyo sa kanyang mukha. Ah, sigaw niya, sabay tayo at takbo palabas ng kwarto. Pero paglabas niya sa sala, nabungaran niya ang isang bagay na hindi niya inakalang makikita pa. Ang bangkay ni Elsa, nakatayo sa gitna ng kanyang sala, may nalalagas na buhok, at sa kamay nito ay ang lumang laso at isang salamin. Hindi ordinaryong salamin, ito'y ang makalumang salaming pangkamay ni Clarita, isang antigong pamana pa ng kanyang lola. Nahulog ito sa sementeryo, at ngayon ay ibinabalik sa kanya ng nilalang na hindi dapat gumagalaw. Hindi totoo to, usal ni Clarita habang paatras. Ngunit sumalubong sa kanyang tenga ang isang pamilyar na tunog. Clarita. Clarita. Isang garalgal na tinig. Buo pa rin ang pangalan niya pero lasog-lasog ang dila. Ang ngipin ng bangkay ay kulang-kulang na at ang laway ay nangingitim. Habang ito'y papalapit, kumakalabog ang bawat hakbang nito, waring may dalang timbang na hindi kayang ikubli ng mundo ng mga patay. Biglang nagdilim ang buong bahay. Sumigaw si Clarita. Humagulgol. Ngunit sa dilim, may liwanag na lumitaw, ang salamin. At sa salamin, hindi niya nakita ang sarili kundi si Elsa na buhay. Nakasuot ng puting bestida at umiiyak habang nakatingin sa kanya. Bakit mo ako tinawanan noon? Tanong ng imahe. Hindi ko alam, iyak ni Clarita. Bata pa ako, di ko alam di. Tandaan mo ang ginawa mo, Clarita. Sa init ng araw, pinahubad mo ang sapatos ko. Pinagtawanan mo ako dahil punit ang palda ko. Sinabihan mong hindi bagay ang mahirap sa prosesyon. Pilit niyang tinatakpan ang tenga. Tama na please ing. Ngunit mas lalo pang dumami ang mga imahe sa salamin. Iba't ibang anyo ni Elsa, umiiyak, pinagtatawanan, minumura. Sa bawat eksena, naroon si Clarita. Siya ang reyna. Siya ang sentro. Siya ang mapanlait. At ang pinakamasakit sa lahat, sa huli, nakita niya ang isang larawan ng mga paa ni Elsa na nakabitin sa kisam. Nagbigti. Hindi aksidente ang kamatayan ko, bulong ni Elsa mula sa salamin. Tumulong ka sa pagbaon ko sa lupa. Nang magising si Clarita, wala siya sa kanyang bahay. Nasa isang abandonadong silong siya ng simbahan. Sa kanyang harapan, isang kahong putikang kahoy na may mga kandilang nauupos. At sa loob ng kahon may kabaong. Dahan-dahan itong bumukas, kahit walang humahawak. At mula roon, isang kamay ang lumabas. Isa. Isa pa. Hanggang sa lumitaw ang kalahating katawan ni Elsa, puno ng uod, may mga sugat sa leeg, at ang kanyang mata, nakatingin diretsyo kay Clarita. Halika na, sabi nito. Isang halik lang at matatahimik na ako. Parang wala na siyang lakas na lumaban.
Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo. Ang hangin ay bumigat. Ang paligid ay lumabo. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumakbo. Pero may parte ring gustong tapusin na ang lahat. Ano pa ba ang laban niya kung wala na siyang mukha? Wala nang alindog. Wala nang dangal. Sa harap ng kahon, lumuhod siya. Hinawakan niya ang malamig na pisngi ng nilalang sa loob. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang katotohanang pangit. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang labi. Ngunit bago dumampi ito sa labi ni Elsa, may sumigaw. Clarita, huwag! Si Mang Erning. Kabanata 6, Ritual ng Pagwawasto. Clarita, huwag, sigaw ni Mang Erning habang hawak ang isang itim na baston na may ukit ng mga sinaunang baybayin. Halos hindi siya humihinga, tumatakbo sa maputik na pasilyo ng silong ng simbahan, habang sa harap niya ay si Clarita, nakaluhod sa bukas na kabaong, nakalapit ang mukha sa labi ng bangkay. Nang marinig ni Clarita ang boses, parang bigla siyang natauhan. Clarita, muling sigaw ng matanda. Huwag mong hayaang magtuloy-tuloy ang pagsumpa. Dumilat si Clarita. At sa paningin niyang unti-unting luminaw, nakita niyang ang katawan ni Elsa ay nagsisimula ng kumilos. Ang bangkay ay hindi basta patay. Ito'y gumagapang papalapit sa kanya, habang ang balat nito ay unti-unting natutuklap, at sa ilalim ng nabubulok na balat, may itim na sinulid na parang ugat ng kasinungalingan at inggit. Halika na, Clarita, bulong ni Elsa, mas malinaw ngayon, mas nakakakilabot. Kailangan lang ng halik, di ba't ganyan mo winawasak ang puso ng iba? Bago pa muling makalapit ang labi ng nilalang, itinulak siya ni Mang Erning palayo. Wala kang kapangyarihang kunin siya, sigaw ng matanda habang inihampas ang baston sa lupa. Pagkalampag ng baston, nagliyab ang paligid ng kabaong. Umangat ang mga alikabok at tila nabasag ang sarili nitong espasyo. Sumigaw si Elsa, ngunit hindi ito boses ng babae, ito ay halakhak ng daan-daang kaluluwa. Napaatras si Clarita sa gilid, nanginginig. Ano to? Sumagot si Mang Erning habang binubunot mula sa kanyang bayong ang isang itim na kandila at papel na may sulat sa sinaunang baybayin. Ritual ito ng pagwawasto, Clarita, paliwanag ng matanda. Panahon na para harapin mo hindi lang si Elsa, kundi lahat ng mga sinaktan mo. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan mong maranasan kung ano ang sakit na iniwan mo. Simula ng ritual. Inilatag ni Mang Erning ang 4 na putol na buhok ni Clarita sa 4 na sulok ng krus na guhit sa sahig gamit ang asin, abo ng insenso, at pinulbos na uling. Sa 4 na sulok ng katotohanan, sa hangin ng pagkakait, sa apoy ng kayabangan, sa tubig ng pagwawalang bahala, at sa lupang hinakbangan ng paghuhusga ipatawag ang mga aninong nawalan ng tinig. Biglang humangin sa loob ng silong kahit walang bintana. Isa-isang nagsilitawan ang mga anino. Sa dingding, may lalaking lumpong nakatitig sa kanya, si Tonyo, ang batang nilait niya sa paaralan dahil sa itsura nito't pilay. Sumunod ang matandang babae, nakapamaypay, umiiyak habang hawak ang palanggana, si Aling Celia, tindera ng isda na tinawanan niya noong minsang matapunan siya ng bagoong sa palengke. At syempre si Elsa. Ngayon ay wala ng dugo. Wala ng bukol. Isang malinis na anyo ng pagkatao, ngunit ang mata ay puno ng sakit. Ngayon Clarita, bulong ni Mang Erning, hindi ko na magagawa ang susunod. Ikaw lang ang makakakumpleto. Anong kailangan kong gawin? Nanginginig niyang tanong. Inabot sa kanya ng matanda ang salamin. Tumayo ka sa gitna ng krus. Hawakan mo ang salamin at harapin ang sarili mo. Sumunod siya. Sa gitna ng krus, habang hawak ang salamin, unti-unti niyang nakita ang kanyang sarili, hindi sa kasalukuyang anyo, kundi sa bawat anyo na kinamuhian ng iba, arogante, mapanlait, pabibo, mayabang, mapanghusga. Parang sinaksak ang puso niya sa bawat imahe. Ngunit hindi pa tapos. Ngayon, sabi ni Elsa, isuko mo ang mukha mo sa akin. Iha! Anong ibig mong? Ang alindog mong minahal ng lahat. Ang ganda mong ikinataas mo ng tingin. Ibigay mo sa akin. Kusa. Nang may kababaang loob. Dito natulala si Clarita. Ilang taon siyang nabuhay sa anyo niyang iyon. Sa mga paghangang tingin, sa mga papuri, sa bawat palakpak at lihim na inggit. Yun ang Clarita na kilala ng mundo. Pero ngayon, sa harap ng salamin, nakita niya ang katotohanan, ang kagandahang hindi ginamit sa kabutihan ay sumpa rin pala. Pinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim.
Dahan-dahan niyang inilapit ang salamin sa kanyang mukha at ibinulong. Kunin mo na. Ako na lang ang matira. Pagputok ng ritual. Pagkabigkas ng mga salitang iyon, kumulog sa loob ng silong. Napunit ang salamin sa gitna, at mula rito'y humugos ang liwanag, hindi puti, kundi itim na may ginto. Sumigaw si Clarita, ngunit hindi sa sakit, kundi sa pagbabalik ng alaala. Bawat sigaw ng taong sinaktan niya. Bawat luha. Bawat sandaling tiningnan siya na may pagkasuklam. Lahat bumalik sa kanya. Dinama niya. Tinanggap niya. Pinatawad niya ang sarili sa bandang huli, hindi bilang pagtakbo, kundi bilang pag-amin. Nang bumalik ang katahimikan, walang katawan si Elsa. Wala na ring multo sa paligid. Si Clarita ay nakahandusay sa sahig, payapa ang mukha, ngunit nagbago. Wala na ang makinis na balat, ang bilugang pisngi, ang mala-artista niyang ganda. May mga peklat sa pisngi, tuyot ang labi, at ang buhok ay manipis. Ngunit sa kanyang mga mata, may liwanag ng totoong tao. Sa labas ng silong, unti-unting sumikat ang araw. Lumapit si Mang Erning. Nabuhay ka pa. Napangiti si Clarita. Sa wakas. Ngunit bago pa sila makalabas, may narinig silang huling tinig sa hangin. Bantayan mong mabuti ang susunod mong salita, Clarita. Dahil hindi lahat ng multo ay umaalis. Kabanata 7, ang tinig sa loob ng salamin. Nakalipas ang 3 araw mula sa huling gabi ng ritual sa ilalim ng simbahan. Bumalik si Clarita sa kanilang bahay, dala ang matinding pagod at pilit na tinatanggap ang bago niyang anyo, maputla ang balat, may bakas ng peklat, at halos wala ng alindog ang dating pinagmamalaking mukha. Tahimik ang paligid. Wala ang dating usapan ng mga kapitbahay. Ang mga matang dati na ninibugho sa kanyang kagandahan ay ngayon ay umiwas, hindi sa pag-iwas sa ganda, kundi sa takot sa kung anong dala niya. Pero ang higit na nakakabahala ay ang salamin. Sa loob ng kanyang kwarto, naroon pa rin ang antigong salamin na una niyang nakuha sa palengke noong nagsimula ang lahat. Akala niya ibasag na ito matapos ang ritual. Ngunit ng kanyang balikan, ayos pa rin ito, mas malinaw pa kaysa dati. At ngayon, tila may nakatingin na mula sa loob. Mga tinig sa gabi. Gabi ng ika-4 na araw. Habang natutulog si Clarita, may malamig na simoy ng hangin na pumasok sa kwarto. Hindi ito galing sa bintana, kundi sa mismong salamin sa kanyang tokador. Dito siya biglang nagising nang marinig ang isang bulong. Clarita! Clarita! Agad siyang bumangon, pinakiramdaman ang paligid. Walang tao. Ngunit pagtingin niya sa salamin, hindi siya ang nasa refleksyon. Sa halip, isang babaeng nakaitim, may mahabang buhok at dugo ang bibig. Nakatingin ito sa kanya na parang gutom na gutom. Unti-unti itong ngumiti sabay sabing, "Hindi ikaw ang pinili." Napaatras si Clarita, hawak ang dibdib, nanginginig. "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit hindi na sumagot ang nilalang. Bigla itong nawala sa salamin. Nang muli siyang tumingin sa kanyang refleksyon, bumalik na sa normal, ngunit may isang bakas na naiwan. Isang palad na tila bakas ng dugo sa loob ng salamin. Pagtungo kay Mang Erning, hindi na nag-aksaya ng panahon si Clarita. Agad siyang nagtungo sa kubo ni Mang Erning, dala ang salamin at pusong punong-puno ng takot. Pagkakita ng matanda sa salamin, agad itong umatras. "Diyos ko! Clarita, hindi yan dapat nasa mundo pa. Akala ko ba tapos na ang ritual? Bakit ako sinusundan pa?" Napabuntong hininga si Mang Erning. Ang ritual ay pagsasara ng sarili mong kasalanan, ngunit may ibang puwersang nanghihimasok. Yung nilalang sa salamin, hindi si Elsa. Isa siyang tagapamagitan. Isang nilalang na ginising ng inggit at yabang ng mga tao. Tagapamagitan, takang-taka si Clarita. Sagot ng matanda. Siya ang nagdadala ng hatol. At base sa mga senyales, hindi ka pa tapos hatulan. Bulong ng nakaraan. Sa gabing iyon, muli na namang nagpakita ang babae sa salamin. Ngunit ngayon, hindi na siya tahimik. May dala na itong mga tinig mula sa nakaraan. Habang natutulog si Clarita, naririnig niya ang tawa ng mga kaibigan niyang nanlait kay Elsa noon, ang panlalait nila kay Tonyo, ang pagpuna sa kahit sinong dumaraan sa kanilang grupo. Tingnan mo yon, mukhang langaw sa itim na sando. Hahaha. Yung tindera ng bagoong, parang sirang kanal ang amoy. Bakit ba ang pangit ng anak ni Kapitana? Ang itim ng tuhod. Isa-isa, ang mga tinig na yon ay bumabalik.
Ngunit ngayon, ang bawat salita ay parang kutsilyong dumudurog sa kanyang puso. At sa salamin, si Clarita ay nakikita ang sarili sa nakaraan, hindi bilang biktima ng sumpa, kundi bilang mismong kasangkapan ng paninira. Ang gabing nabuhay ang salamin. Ikalimang gabi. Habang ginigilitan ang takot, sinubukang ibalot ni Clarita ang salamin sa tela at ilibing ito sa likod ng bahay. Habang tinatabunan niya ito ng lupa, naramdaman niya ang pag-uga ng lupa sa ilalim. Tila ba may bumubulong sa ilalim ng lupa? Hindi mo ako maililibing. Nasa'yo na ako. Biglang lumindol ng bahagya. Ang salamin ay kusang umangat mula sa lupa, at sa loob nito, lumitaw ang mukha ng sarili niyang anyo, ang luma niyang sarili. Si Clarita na may ganda, ngiti, at tingin na mataas sa lahat. Mismo na ako, tanong ng refleksyon. Hindi ako yan, nanginginig niyang sagot. Pero ako ang mahal nila, hindi ikaw, sambit nito. Bigla siyang hinatak papalapit sa salamin at para siyang nahulog sa loob ng ibang mundo. Ang paligid ay naging madilim, parang mundo sa pagitan ng buhay at bangungot. Sa loob ng salamin. Sa loob ng salamin, wala ang tunay na mundo. Naroon ang mga alaala ng lahat ng taong nasaktan niya, ngunit hindi sila basta refleksyon, sila'y buhay at galit. Pinagkakaguluhan siya ni Tonyo, ni Aling Celia, ni Elsa, at daan-daang ibang mukha na hindi niya man lang maalala. Dahil hindi mo kami tinandaan, ngayon kami ang huling makikita mo, sabay-sabay nilang sigaw. Pero sa gitna ng takot, naalala ni Clarita ang turo ni Mang Erning, harapin mo. Hindi mo sila matatakasan. Pero maaari mo silang pakinggan. Patawad, sigaw ni Clarita. Hindi ko kayo kailanman pinatawad dahil ayaw kong aminin na may mali sa akin. Pero ngayon, handa na akong tanggapin. Isa-isa, ang mga multo ay lumapit, hindi para saktan siya, kundi para ilabas ang sakit. Naramdaman niya sa kanyang puso ang bawat luha, bawat sugat ng damdamin. Hanggang sa isa-isa silang nawala. Pagdilat niya, nasa kwarto na siyang muli. Ang muling paghaharap. Sa salamin, muling lumitaw ang babaeng tagapamagitan. Ngunit ngayon, tahimik ito. Ngumiti. At ngayon, Clarita, handa ka nang malaman kung sino talaga ako. At ang salamin ay nabiyak sa gitna. Sa basag nitong anyo, nabuo ang mukha ng matandang babaeng nilait niya sa palengke ang mangkukulam. Kabanata 8, ang katawan ng mangkukulam. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Tila kasabay ng bawat patak ng ulan ang tibok ng puso ni Clarita na wala na sa ritmo, palaging nagugulat, palaging naghihintay ng susunod na pangilabot. Sa gitna ng kanyang kwarto, nakaupo siya sa harap ng salamin, buo na ngunit basag-basag ang refleksyon. At sa gitna nito, muling sumulpot ang mukha ng matandang babae, ang mangkukulam. Hindi ito ordinaryong anyo. Ang kanyang mukha ay parang nilukot na papel, puro hiwa, may humahapit na itim na ugat sa gilid ng mga mata, at ang labi nito ay parang ipininta ng dugo. Ngayon, Clarita, anang boses na puno ng galit, ngunit may halong panlilinlang, oras na para malaman mo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng sumpa. Ang simula ng sumpa. Nagsimulang umikot ang paligid ni Clarita. Wala siyang ibang magawa kundi sumigaw. Pero ang kanyang katawan ay tila hinigop papaloob ng salamin. Sa isang iglap, nasa ibang panahon na siya, isang alaala, isang nakaraan na hindi niya inaasahang masasaksihan. Sa gitna ng masukal na kagubatan, naroon ang batang bersyon ng matandang mangkukulam. Siya ay si Dina, isang mahirap, inaalipustang batang babae na may kakaibang kakayahang makita ang mga espiritu. Noon pa man ay pinandidirihan na siya, tinatawag na anak ng demonyo at pinaglalayuan. Sa isang eksena, nakita ni Clarita kung paanong binato si Dina ng mga tao sa baryo, nilait, at pinagtawanan sa palengke, habang si Clarita, o ang kanyang ina, ay nandoon at siya rin ay nambato. Siya ang ina mo, Clarita, bulong ng salamin. At ang pagkamuhi ko'y hindi lang sa'yo kundi sa dugo mong isinumpa. Ang sumpa ng lahi. Muling bumalik ang paligid sa dilim. Lumitaw sa harap ni Clarita ang isang matandang puno ng balete. Sa ilalim nito, naroon si Dina, hawak ang isang manika na yari sa buhok, buto, at basag na salamin. Hindi ako isinumpa ng langit, wika nito, pero ako ang sumumpa sa lahi ng mga lumait sa akin. Tinuro niya si Clarita. Kaya't ang ganda mong ipinagmayabang. Iyon ay pagpapanggap. Ang totoo, ikaw ay bunga ng kasinungalingan, isang anyong itinahi ng ilusyon ng espiritu. Pero oras na ang bayad ay singilin. Bangkay sa silong.
Pagdilat ni Clarita, nasa silong na siya ng lumang simbahan kung saan isinagawa ang ritual. Ngunit ngayon, sa halip ng mga kandila at abo, naroon ang isang bangkay. Ang katawan ay nabubulok, may suot na puting damit at may mga saksak sa dibdib. Paglapit niya, nanlambot ang tuhod ni Clarita nang makilala ang katawan, si Elsa. Hindi mo ako tunay na hinalikan noon, bulong ng boses mula sa paligid. Dinaya mo ang ritual. Ginamit mo ang ilusyong ginawa ni Mang Erning para ipilit ang pagpapatawad. Gimbal si Clarita. Akala ko totoo ang ginawa ko. Walang kapatawaran ang kasinungalingan. Mula sa dilim, nagsilabasan ang mga kalansay. Tumayo ang bangkay ni Elsa, hawak ang sariling ulo, habang si Dina ay muling lumitaw sa likuran nito, may hawak na itim na anting-anting. Ngayon, Clarita, oras na para ihandog ang tunay mong anyo sa kadiliman. Ang pagsapi. Sa isang iglap, tumalsik ang salamin at tila naging likido ang loob nito, isang portal. Hinila nito si Clarita at dinala sa isang lugar na parang impyerno ng mga alaala. Naroon ang boses ng lahat ng nilait niya, lahat ng minura, lahat ng binaliwala. At sa dulo ng daang iyon, naroon si Dina. Ngunit hindi na matanda. Isa na siyang halimaw, may 3 mukha, may galamay sa likod, at ang mga mata ay umikot. Alin sa kanila ang gusto mong maging, Clarita? Isa sa mga nilait mo? Isa sa mga iniyakan mo? O isa sa mga isinusumpa ng mundo? Ayoko, sigaw niya. Wala kang pagpipilian. Ang sumpa ay hindi natatapos sa ritual. Ito ay nagsasalin. Isa kang sisidlan ng kasalanan. Ang lihim ni Mang Erning. Ngunit biglang lumitaw ang isang liwanag, isang anino ng lalaki. Si Mang Erning. Ngunit iba ang anyo niya. Makinis, matikas, at may mga ukit ng sinaunang baybayin sa balat. Isa siyang albularyong hindi pangkaraniwan. Hindi ko ito sinabi noon, Clarita, pero hindi lang ako tagapagpagaling. Ako ay tagabantay ng daang pinagdadaanan ng mga kaluluwang nawala sa liwanag. Itinaas ni Mang Erning ang isang baston na yari sa buto at jade. Mula rito, lumabas ang isang sinag na sumira sa anino ni Dina. Ang tunay na paglaya ay hindi galing sa ritual, kundi sa paglilinis ng puso. Ang buong buhay mo'y dapat itama, hindi lang isang gabi. Ang pasya. Sa huli, kinailangan ni Clarita ang pinakamahirap na desisyon, isuko ang huling natitirang kagandahan sa kanyang katawan bilang kabayaran. Kaya't sa gitna ng apoy ng espiritual na paglilinis, pinunit niya ang kanyang balat, hindi sa pisikal, kundi sa kanyang kaakuhan. Wala na siyang bahid ng alindog. Isa na lang siyang payak, hubad sa dangal, ngunit totoo. At mula sa ulap ng alikabok, nawala ang anyo ni Dina, nawala ang bangkay ni Elsa, at sa huli, naglaho ang salamin. Kabanata 9, ang gantimpala ng kadiliman. Madilim ang paligid. Walang buwan. Walang bituin. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon sa lumang simbahan, naramdaman ni Clarita ang katahimikang tila hindi kapayapaan kundi hudyat ng isang paparating na bangungot. Nagising siyang wala sa kanyang silid. Sa halip, nasa loob siya ng isang abandonadong bahay, isang lumang bahay na bato na tila lumulutang sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga kaluluwa. Ang mga sahig ay bas ng dugo. Ang kisam ay puno ng nakabiting buhok, itim, kulot, at parang may sariling buhay. Mula sa pader, may mga matang nakasilip, nanonood. At sa gitna ng lahat ng ito may altar. At sa altar na yon, naroon ang katawan ni Elsa. Ang paghuhukom. Lumakad si Clarita, nanginginig ang binti. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o ang huling yugto ng sumpa. Muling lumitaw si Dina, ngunit ngayon, may suot na itim na korona, at ang kanyang mata ay puting-puti na lamang, walang iris, walang emosyon. Nakaupo siya sa isang trono na yari sa mga bungo ng babaeng pinatay sa kasaysayan ng kanilang bayan. Ito ang gantimpala ng kadiliman, ani Dina. Isang huling alay upang malaman kung tunay kang ang nagbago. Hindi ba sapat ang isinuko ko? Tanong ni Clarita, halos wala ng boses. Hindi ka pa sumasailalim sa paghuhukom ng mga itim na saksi. Ang 3 saksi. Mula sa lilim ng altar, lumabas ang 3 nilalang. Ang babaeng uod, isang nilalang na kalahating tao, kalahating bangkay, may dila ng ahas at mata ng paniki. Isa siya sa mga babae sa palengke na minsang itinulak ni Clarita sa putikan dahil lamang sa amoy nito. Ang itim na sanggol, isang nilalang na walang mukha, umiiyak ng walang tunog. Anak ng isang babaeng siniraan ni Clarita sa Facebook noon, dahilan ng pagkawala ng trabaho.
Ang binatang sunog, dating manliligaw ni Clarita na tinanggihan niya sa paraang nakakasakit, hanggang sa ito'y nasiraan ng ulo at nagsunog ng sariling bahay. Pumili ka, sabi ni Dina. Sino sa kanila ang gusto mong halikan upang wakasan ang sumpa o silang tatlo ang hahalik sa iyo upang hatakin ka sa ilalim ng lupa? Ang pagpili. Clarita, kahit puno ng takot, ay lumapit sa binatang sunog. Hindi niya naisip na hanggang ngayon ay may bakas pa ng apoy sa balat nito. Kahit walang ngiti o galit sa mukha nito, naramdaman niyang ito ang tunay na naging biktima ng kanyang kayabangan. Lumuhod siya. I'm sorry, bulong niya. Hindi ko alam ang lalim ng sugat na dulot ng mga salita ko. Hinalikan niya ang noo nito. Biglang lumiwanag ang paligid. Nagsilaho ang ibang saksi. Ngunit bago pa siya makaalis, nagsalita si Dina. Isang halik para sa kapatawaran ngunit may kabayaran pa rin. Ang balat na pinalitan. Nang buksan ni Clarita ang kanyang mga mata, nasa harap na siya ng salamin. Ngunit wala na ang kanyang dating mukha. Maputla ang balat, puno ng pilat, at ang buhok ay manipis at parang sinunog. Ang kanyang dating alindog ay tuluyan ng naglaho. Ngunit naroon si Mang Erning, muli, ngayon ay may mga sugat na tila bahagi ng kanyang pakikibaka sa daigdig ng mga espiritu. Wala na ang sumpa, Clarita, ani niya. Ngunit ang kapalit ay hindi kagandahan, kundi katarungan. Hindi na siya makapagbalik sa dati, ngunit ang bagong anyo niya ay malaya, hindi na kontrolado ng ilusyon, hindi na laruan ng mga espiritu. Ang paalam. Sa huling gabi bago siya lumisan sa baryo, dinalaw niya ang puntod ni Elsa. Salamat, wika niya habang pinupunasan ang lumang lapida. Hindi man kita lubos na nakilala, ikaw ang naging daan upang makita ko ang katotohanan. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang pisngi, tila sagot. Paglingon niya, saglit niyang nasilayan si Elsa, nakangiti, nakasuot ng puti, at unti-unting naglalaho kasabay ng sikat ng araw. Kabanata 10, ang tunay na kagandahan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang mga nakapanindig balahibong pangyayari sa lumang simbahan, sa silong ng bangkay, at sa harap ng tatlong saksi. Si Clarita, na ngayoy wala ng bahid ng dati niyang alindog, ay namumuhay sa katahimikan sa isang malayong baryo sa paanan ng bundok. Sa payak na kubo, walang salamin. Wala ring mga bisita. Tanging si Mang Erning lamang ang minsang dumadalaw upang maghatid ng halamang gamot at tahimik na payo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi pa tapos ang lahat. Ang pagkislap ng salamin. Isang gabing madilim, walang buwan, at ang hangin ay malamig at mabigat, nakarinig si Clarita ng mahinang tunog mula sa ilalim ng kanyang papag. Para itong kaluskos ng mga kuko sa kahoy. Kinabukasan, habang nagwawalis sa likod ng bahay, nadulas siya at napadapa. At sa mismong batong kanyang tinapakan, may nakaukit. Wala pang wakas ang sumpa. Kinilabutan siya. Sa kabila ng mga sakripisyo, ng paghalik sa katawan ni Elsa, at ng mga espiritual na paghuhukom, bakit may nalalabing bakas pa ng dilim? Ang huling liwanag. Muling dumalaw si Mang Erning ng gabiring iyon. May dala siyang isang lumang balabal, at sa ilalim nito'y isang lihim na aklat, itim na aklat ng kaluluwa. Bago ka tuluyang palayain, ani Mang Erning, kailangan mong basahin at harapin ang huling pahina. Ibinuka ni Clarita ang aklat, at sa huling pahina, may larawan ng isang babae, siya mismo. Ngunit ang kanyang anyo rito ay baluktot, itim ang mata, may sungay, at ang kanyang balat ay parang pinagsama-samang mukha ng mga babae sa kanyang baryo. Sa ilalim ng larawan ang nakasulat. Ang sumpa ay hindi tinatapos, ito'y isinusumpa muli sa susunod na karapat-dapat. Ang alindog ng demonyo. Mula sa kanyang anino, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, ang dating anyo ni Clarita. Buo, maganda, mapangakit. Ngunit ngayon, ang dating mukha niyang pinuri ng lahat ay tila may sariling buhay. Ang mga mata nito'y mapula, ang mga labi laging nakangiti sa pang-uyam. Ako ang kagandahang sinamba mo. Ako ang nilikha ng pagnanasa mo. Ako ang naging Diyosa mo at ngayon babalik ako. Ang pagsanib. Hindi na niya alam kung gising ba siya o nananaginip. Naramdaman niya ang biglang lamig ng katawan, ang pagbigat ng kanyang dibdib, at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Muling nagsalita ang demonyong may anyo niya. Ang alindog ay isang espiritu. At ikaw ang naging perpektong sisidlan. Akala mo ba't ako'y itinaboy mo? Hindi, Clarita. Ako'y natulog lamang. At ngayong payapa ka na, oras nang bumalik sa ibabaw. Sinakop ng nilalang ang kanyang katawan.
Sa salamin na hindi dapat naroon, nakita niya ang sariling katawan na inaangkin ng kanyang dating anyo. Hindi ako papayag, sigaw ni Clarita. Ang laban sa loob. Sa loob ng kanyang isipan, parang isang silid ng salamin, lumaban si Clarita. Sa bawat basag ng salamin, lumilitaw ang mga taong nasaktan niya noon, mga babaeng inalipusta, lalaking pinagsamantalahan ang damdamin, batang pinagkaisahan. Hindi mo kailanman magiging akin ang kaluluwa ko, sigaw niya habang winawasak ang huling salamin. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog. At ang nilalang, ang dating anyo niya, ay nagsimulang matunaw kasabay ng sigaw nitong. Hindi mo ako kailanman maitatanggi dahil ako'y ikaw rin. Pagkagising. Nagising si Clarita sa loob ng isang ospital. Ayon sa nurse, siya raw ay natagpo ang walang malay sa loob ng isang lumang bahay sa bundok, habang hawak ang isang basag na salamin. 2 araw kang walang malay, ani ng nurse. Pero mukhang tahimik na ngayon ang mukha mo. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa salamin sa ospital. Wala siyang makeup. Wala siyang kolorite. Ang kanyang buhok ay maikli, kulot at magulo. May peklat pa rin sa kanyang pisngi. Pero sa wakas ngumiti siya. Ang tunay na kagandahan. Bumalik si Clarita sa baryo. Hindi bilang reyna ng palengke, hindi bilang kinainggitan, kundi bilang isang payak na babae. Nagtayo siya ng maliit na tindahan ng mga halamang gamot. Tinuruan siya ni Mang Erning ng mga paraan ng paghilom, hindi lang ng katawan, kundi ng loob. Sa bawat taong dumadapo sa kanyang tahanan upang humingi ng payo, ay may natututo sa kanya. At isang araw, habang nagwawalis ng bakuran, may batang babae na lumapit. Ate Clarita, totoo po ba na dati kayong pinakamaganda sa buong baryo? Ngumiti siya. Hindi, iha. Ang kagandahan hindi nakikita sa salamin. Nakikita yan sa kung paano ka minamahal kahit hindi ka perpekto. Tinanggap niya ang bagong anyo at namuhay bilang tagapaghilom sa baryo, isang babaeng tunay na maganda sa puso't diwa. Epilogo, ang bangin. Ngunit sa dulo ng baryo, sa ilalim ng lumang puno ng balete, may isang nilalang na naghihintay. Isang babaeng may mahabang buhok, puting damit at walang mukha. Minsan tuwing 12:00 ng gabi, naririnig ang bulong niya. Kagandahan ay sumparing pinili. Isa na namang kwento ang ating napagsaluhan. Hanggang sa muli. Please subscribe po. Salamat. God bless.